Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma po. Mabasa po sa Bible sa Roma 1:25 hanggang 28. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang nilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ang babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ay paparusahan ng karapat-dapat sa kanilang masasamang gawa dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ayan po. Dito po sa bungad ng binabasa ko po, sulat ni Apostol Pablo, ay pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Sinamba nila yung nilikha. Ano ba nilikha ng Diyos? Lahat ng bagay po, nilikha. Tayo, nilikha ng Diyos. Mga punong kahoy, bundok, bato, yan, nilikha ng Diyos yan. So yung rebulto ang tinutukoy, kasi yung rebulto, gawa sa kahoy, gawa sa bato, salit ng ang Diyos, ang lumikha, salit ang papurihan at sambahin magpakailanman. Ito ang sulat ni Apostol Pablo. Hindi ko ito gawa-gawa. Kung may Bible kayo sa bahay, sa inyo, babasahin po ninyo. Ako po, matulog na po ako pero hindi pa ako gaano inaantok, kaya nagbabasa po ako ng Bible. At dito po nabanggit na hinayaan na sila ng Diyos. Hinayaan na sa kanilang kasuklam-suklam na gawain. Ang mga lalaki hindi na nakikipagtalik sa mga babae. Doon na sa kapwa lalaki nakikipagtalik. Ganoon din ang mga babae. Hindi na sila nakikipagtalik sa mga lalaki. Doon na sa kapwa nila babae. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang, paparusahan sila ng Diyos sa kanilang mga gawa. Okay. Wala pong bilang ito na bakla o tomboy. Pero matik yun, kung lalaki ka, makipagtalik ka sa kapwa mo lalaki, bakla ka. Kung babae ka, makipagtalik ka sa kapwa mo babae, tomboy ka. Matik na yun. Pero wala pong binabanggit ito bakla sa tomboy, ha. Kaya kung bakla po o tomboy, bakla mag-iisip, kung nagagusto sa kapwa lalaki, kung hindi siya nakikipagtalik, hindi siya nagpakita ng kaharutan sa lalaki, napigil niya rin sarili at sumunod siya sa mga turo ng ating Panginoon Jesus at ang mga utos ng Diyos ang kanilang pinamumuhay araw-araw, nandoon pagkabakla niya pero hindi niya ginawang makipagtalik sa kapwa lalaki at hindi siya nakipag-live-in, hindi siya nakipagrelasyon, hindi siya nakipag-syuta. Maaaring maligtas po siya. Kasi wala namang binanggit ng bakla sa tomboy. Kung tomboy naman, tomboy ang kanyang pag-iisip, kung hindi siya nakipagtalik kahit minsan sa kapwa nila babae at naglingkod siya sa Diyos, maligtas din siya. Okay? Ang binanggit po dito, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ang mga lalaki, ang mga babae nakikipagtalik sa kapwa babae, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang kasuklam-suklam at paparusahan sila. Okay? Kung lalaki ka, nakikipagtalik ka sa kapwa lalaki,
nakipag-live-in man o nagtalik, matik bakla. Ay, kung babae naman, nakikipag-live-in, nakipagtalik sa kapwa na babae, parusahan ng Diyos. Ang yun ang binanggit po dito. Magbasa dito yung Bible. May Bible ka sa inyong bahay. Ang punto po dyan, kung nakipaglalaki ka o may karelasyon kang bakla, nakipagtalik ka, ay may karelasyon kang kapwa lalaki, kapwa babae, kahit gaano ka matulungin, kahit gaano ka kabait, mahinhin kang gumalaw, malambing kang salita, at ang ganda ng mga salita mo. Tuloy lang ako, basta walang tinatapakan na tao. Oo nga, tama. Wala kang tinatapakan na tao, pero ito yung Bible, hindi ko ba gawa-gawa. Wala kang tinatapakan na tao, pero napagalit mo ang Diyos. Ay po, ito pong Bible, sulat ng tao, mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos na magsulat. Bakit nga ba pinasulat ng Diyos? Para po sa panahon ngayon, sa panahon natin, mayroon tayong gabay, guide. Kung wala yung Bible, paano natin malaman kung ano ang utos ng Diyos? Paano natin malaman kung anong ayaw ng Diyos? Diba? Kaya may Bible, ito po ay kaloob ng Diyos na maisulat ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang kalooban at mga turo ng Panginoon Hesus para may gaway po tayo. Kaya po, ganun po, kung matulungin ka, maraming ganun, matulungin to si may kalibing kang kapwa mo lalaki, matulungin ka, mabait ka, napakabait mo talaga. Okay, marami kang kaibigan, mga tao na habang nabubuhay tayo, maraming kaibigan, pero pag tayo po namatay, pagharap natin sa Diyos, patay tayo dyan, mahirap pa tayo sa daga. Kasi po, wala tayong chance sa kaharian ng langit. Hindi po ito husga, ha? May Bible, kung may Bible kayo, basahin din po ninyo, may verse akong binanggit. Magandang gabi po. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Manalangin po tayo bago matulog.